Bonjour, mon ami! So, I'm Jess, and this is Chloe, our baby. So, for today's video pala, I'm gonna share with you kung paano nga ba malalaman if seryoso yung foreigner slash a fam sa'yo. If you are interested in this video, please keep on watching! So, yung isi-share ko pala is based on my experience lamang. I have a French foreign national na asawa. Magpo-4 years na kami na magkarelasyon, and 1 year and 4 months or 3 months na kaming kasal. And this is our baby girl. So yun nga, marami din nagtatanong sa akin sa TikTok account ko kung paano nga ba malalaman if seryoso yung foreigner na na pagdating sa'yo. Ginagawa mo dyan. So, isi-share ko lang din kasi nga meron akong foreigner na asawa. So, unang-una talaga, if willing siya mag-getting to know each other. Hindi, kasi sa aming mag-asawa, 3 months talaga kami nag-getting to know each other. Hindi yung automatic talaga na kayo kaagad. Kasi it's good if mag-getting to know each other muna kayo para malalaman nyo if compatible talaga kayo sa isa't isa. Kasi merong mga couple na pag nag-couple na sila kaagad, hindi nila alam yung side and side, yung kanilang mga attitude, kung ano yung ayaw nila at gusto nila. So, I think it's much better if mag-getting to know each other muna kayo. Kasi yung kami mag-asawa, nag-getting to know each other muna kami bago naging kami. So, yun talaga. Well, depende na din naman sa inyo yun if nagra-rush kayo or mutual na talaga yung yung feelings nyo. So, go, why not? I think mag-boyfriend and girlfriend is still getting to know each other. Pero sa amin talaga, mag-friends muna kami. Naging friends muna kami ng 3 months bago naging kami. Okay. And next talaga, ito talaga, sa ikalawa natin, if seryoso siya, if hindi siya nag-a-ask ng mga malalaswang pic sa'yo. Kahit long distance kayo. Kasi merong talagang, alam ko yun kasi ng ilang years na din ako sa dating site. Marami talaga mga lalaki na habol lang nila yung mga flirty lang. Flirt lang yung habol nila. Hindi seryoso. Malalaman mo yun if magiging siya ng respectful sa'yo. Meron kasi mga foreigner na nagagalit. Example, naging kayo na. Nagagalit na, bakit ayaw mo mag-send ng ganun? Ayaw mo mag-send ng mga nude, ganun. If ganun yung foreigner nyo, I think you should run na. Kasi ganun pala nga, hindi ka na nirespeto. How much more kung maging asawa na kayo or maging kayo na talaga na magkikita kayo. Baka kasi, yan lang talaga yung habol. Meron talagang foreigner na pagkatapos nyo mag-meet up, pagkatapos nyo mag-chuk-chuk-chik-chik, run. Yan mo, maraming nag-meet up. I think it's better if ikilalanin mo talaga muna yung foreigner bago kayo mag-meet up. Dahil, maraming mga cases din na ganyan sa Pilipinas. Yung sa asawa kasi, never siya nag-ask talaga. Never talaga. Nag-getting to know each other lang kami. Nag-chichikahan yung mga past namin, yung mga topic namin, mga past, yung mga struggles sa buhay. So, I think one of the important din yun if, yung foreigner nag-a-ask about sa'yo, yung mga before, yung mga ganap mo before, kung ano yung mga struggles nyo, yung nag-share kayo ng mga struggles. Kasi yan din yung isang important na malalaman mo talaga if seryoso siya sa'yo. Kasi syempre, nag-i-include na nga siya sa sa'yo yung mga past mo before. Yung parang kinukuha niya yung mga sadness mo din before, kasi yan din yung asawa ko nagtotalk kami about before, yung mga past, yun. So yun din yung isang malalaman mo if seryoso siya sa'yo.
Next is, meron siyang, bibigyan ka ng time, kahit update, ganun. Kasi yung asawa ko, always kami nagbi-video call, everyday talaga kami nagbi-video call. I think, not 24 hours, pero kung sa morning sa Pilipinas, 6 a.m. dito, to 12 midnight, inintay niya talaga ako magising para mag-good night siya, ganun. And, si Chloe. So, yun, magbibigay talaga siya ng oras sa'yo. Kung maging kayo talaga, or even getting to know each other, if seryoso talaga yung foreigner sa'yo, magbibigay talaga siya ng oras sa'yo. Yung ika-apat, I think ika-apat na. Yung ika-apat, if kayo na, may time talaga siya na mag-visit sa Philippines. Kasi, meron akong naging dalawang Amerikano na nagkarelasyon din. Wala silang balak, I mean, seryoso sila sa relationship, pero wala silang balak na bisitahan ako sa Pilipinas. So, yun din, parang nag-iintay ka lang sa wala. And also, well, good kasi sila naman yung nag-end ng relationship namin dahil wala naman sila planong pumunta sa Pilipinas. Kasi ako, parang feel ko kasi pag ako yung nakipag-break up, parang parang ayaw ko din na masaktan sila. Pero it's good kasi nagbigay si God ng way para makahanap talaga ako ng much better sa kanila. So, yun talaga, yung ika-apat, magbibigay or magbibigay ng oras para mag-visit sa'yo sa Pilipinas. Isa din yun sa important na kung malalaman mo kung seryoso talaga yung foreigners sa iyo. So, okay, because alin mo naman yung foreigner na seryoso, kung hindi naman kayo magkikita, wala silang planong mag-meet up, ganun, yung parang nagsasayang ka lang talaga ng oras. Parang nagsasayang ka lang talaga ng oras na energy, ng data, wifi na getting to each other kayo, pero wala naman siyang balak na i-meet up ka. So, yun, parang red flag din. Green flag siya, pero red flag na hindi kayo magkikita. Parang, or maybe, well, depende naman sa rason nila. Baka wala silang budget, ganon, nagsisave pa, is okay lang yan. Pero kung parang, okay, parang wala naman balak, parang red flag na din yun. Parang wala lang sa kanila, ganun. Yung ikalima naman natin, hindi na yan mag-entertain sa iba. I-delete na yan yung application or dating app application na ginagamit niya if seryoso talaga siya sa'yo. Kasi merong mga foreigner, I don't know, hindi ko naman nilalahat. Merong mga foreigner na collect and select, mga ganun. So parang, sa kanila, collect and select, which is, okay naman siya. Pero, if seryoso talaga siya sa'yo, hindi na yan mag-entertain. If kayo na talaga, if couple na talaga kayo, if may date na kayo, kung kailan naging kayo, yun. Yan yung isang, na seryoso yung foreigner sa'yo. Kasi yung naging kami ng asawa ko, nung naging kami, automatic talaga, delete na talaga. Yung naging na kami, yung parang tawag dito, meron na kaming mutual sa isa't isa. Automatic talaga delete. Kasi, syempre, para sa'yo, gusto mo na siya and gusto ka na rin niya. Parang diyan na lang kayo na talaga umiikot yung oras sa inyong dalawa na lang talaga. So wala lang time mag-entertain sa iba dahil if seryoso siya sa iyo, yun, hindi na siya maghahanap ng iba. Yung ika-anim pala, kasi mga foreigner talaga, straightforward talaga sila. Sasabihin talaga nila sa iyo kung ano yung gusto nilang sabihin. Kaya if ikaw yung yung tipong tao na ayaw mong sinasabihan, baka yung foreigner hindi para sa'yo. Kasi yung mga foreigner talaga, they are straightforward. Sasabihin talaga nila sa'yo kung anong gusto nilang sabihin. Even yung bad side mo or bad side mo, sasabihin talaga nila sa'yo. Kasi yan yung way nila para maging improve yung relationship yung dalawa. Because kung hindi mo accept yung mga ganyang bagay,
depende na lang sa'yo yun kasi yun talaga sila. Pero depende naman yun sa mga foreigner. Kasi yung asawa ko ganyan, sasabihin niya talaga yung gusto niyang sabihin. Kaya yun, syempre gusto ko naman yung ganyan para naman alam ko kung ano yung mga kailangan kong i-improve sa sarili ko at i-improve namin sa karelasyon. Yung kaming dalawa, i-improve yung relationship namin, ng dalawa. That's good kasi nag-grow kayo together. Kasi pag ganyan yung foreigner, it means seryoso talaga siya sa'yo. Kasi if hindi, kasi mayroong talagang couple na hindi, parang nahihiyang sabihin ganun. Yun talaga sila kasi, yung mga foreigner. Ganyan talaga sila, open talaga sila sabihin yung mga gusto nilang sabihin. Yung ikapito naman, ini-include ka na may plan na talaga siya sa'yo in the future. Parang sinasabi niya na about future, ganon. In-include ka na to marry you, ganon. Kung ano yung mga future niyo together. In-include ka na niya sa future niya. Kasi meron talaga na parang, check lang, parang walang plano sa buhay, ganon. Kahit may edad na, ganon, walang plano sa buhay. Yan, parang willing siyang talaga, nang bumukod na kayong dalawa, parang, nang i-include niya kanya na bilang wife someday, ganun. So, yun kasi yung asawa ko. Kasi yung asawa ko, never naman siya nagka-girlfriend. So, ako lang yung first girlfriend niya. And, yung yung before na nag-uusap kami na hindi pa kami nagkikita, yun straightforward na siya sa future namin. Kasi, yun nga, ng self niya, ako na talaga yung makakarelasyon niya habang buhay. 'Di ba? Haba ng hair ni Pinay Jess. Yun. Yan yung rason. Isa yan sa mapapatunay na seryoso yung foreigner sa'yo. If in-include niya kanya sa future niya. So, yung ikawalo naman natin, isa din yan kasi sa mga kung madamot nga ba sila? Hindi sila madamot. Kung mag-asawa na kayo, talaga sila, save talaga sila. Save talaga sila. Kung sa Pilipinas, binibigay lahat ng pera sa asawa, dito, hindi. Kasi, more on save talaga sila. In case of emergency, ganun, may perang dudukutin, ganun. And kasi sa Pinas, 'di ba, ibibigay lahat sa asawa, and also pag emergency na wala na kasi wala nang tira, ganun. Dito iba talaga sila. Hindi sila madamot basta kailangan. 'Yun. And which is sometimes kasi yung mga foreigner financial, wala naman problema as long na may work yung foreigner na 'yon. And if kasi as a Filipino, 'di ba, mga toxic sides, I thought na basta may foreigner ka mayaman na ganun. Pero iba nung meron na ako, akala ko yun mayaman, pero in reality talaga hindi. Nagsisave talaga sila. May pera sila pero syempre save talaga. Yan. Yung may anak na kami may anak na kami na si Chloe, yung asawa ko talaga more on save talaga in case emergency na, if in case na pupunta kami ng Pilipinas, ganun, meron kaming pera na na may pera kami para pumunta sa Pilipinas. So yun. Yung ikasyam naman natin, kasi yung mga foreigner, clingy talaga sila yan, basta magkarelasyon na kayo. So, yun, nang may oras, even though na busy yung araw-araw, parang may times siya na lambingin ka, ganun, na hindi naman suyuin, kung tinutoyo ka, talaga, sinusuyo ka talaga ng foreigner pag may toyo ka. Even though na sa kanila parang hindi naman common sa kanilang tuyuin. Pinay lang talaga yung tuyuin. Ako kasi minsan tinutoyo din ako. Yun nga, nilalambing ka ng asawa mo, ganun. Yung parang meron siyang care sa feelings mo, ganun. Valid yung feelings mo. Yung nasasaktan ka, inaas ka niya kung ano bang nagawa niya, ganun. Yung parang i-fix niya yung problema.
Kasi may mga foreigner talaga na parang walang paki sa sa'yo kahit alam naman nila na hindi ko naman nila lahat. Meron talaga na parang wala, pag dinededma mo, dededmahin ka rin din. Yun, good. Kasi yung asawa ko, yun talaga. And also, yun, valid yung feelings mo para sa kanya. Yung ikasampu naman natin, yung willing siya mag-sorry. Even though na alam niya naman na mali niya, or talaga, magsasorry talaga siya sa'yo. Kasi merong mga na parang, ang taas ng pride, parang ganun. Kasi yung asawa ko hindi, good kasi kaming dalawa, if in case na ako yung may mali, ako yung magsasorry. And accept niya naman kaagad. Hindi na yung paligoy-ligoy pa ganun. And if siya yung may kasalanan, yun nga, ihag ka niya, magsasorry siya. So, yun. Yung it's good na sa relasyon, nang willing kang i-accept na may mali ka. Kasi, yun nga, magre-red flag talaga yung relationship nyo. If kayong dalawa, mataas yung pride. So, isa din yun sa na malalaman mo if seryoso siya sa'yo kasi willing siyang mag-sorry and parang yun nga valid din yung feelings mo sa kanya. Yun. So yun yung 10 pamaraan paano mo malalaman na seryoso yung foreigner sa'yo. Yun nga na kasi dapat tayong mga Pinoy or yung mga dyan na gusto kasi more on talaga sa mga Pilipina foreigner na. So, nagsa-search, ganon. So, don't give up. And also, I think it's better na kilalanin mo talaga yung tao. Kasi pag in case na kayong talaga and nagkasala kayo, wala na talagang ganon. Ganon. Wala nang atrasan to. So, yan, nang maging wise din tayo sa pag-select ko yung sa tamang tao. So, yun lang for today's video mga kasisi. So, hopefully nga, natulungan ko kayo and sa mga tao na nanonood dito, good luck and see you in our next vlog. Bye-bye!